Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection o ang magandang balita sa araw na ito. Ano ba ang pinaka-importante sa iyo sa mundong ibabaw na to? Kasi sa panahon po natin ngayon, di ba? Sa dami nating mga plano sa buhay, sa dami nating gustong ma-accomplish sa buhay, minsan, di ba, nakakabingi na yung dikta sa atin ng mundo. Lalo pa sa panahon ngayon, di ba, nade-distract tayo sa mga sa social media, sa Facebook, YouTube, Instagram, at kung ano-ano pang mga platform, di ba? At sa dami rin ng ating gustong puntahan, minsan, di ba, travel dito, travel doon, marami rin tayong gustong bilhin. Mga damit, sapatos, bag, alahas, at kung ano-ano pa. So sa dami nating goal sa buhay at sa dami nating responsibilidad, teka lang muna. Teka lang muna. Ano nga ba talaga ang importante sa ating sarili, di ba? Ano nga ba talaga yung purpose natin dito sa mundo? At ano ang pinaka mahalaga sa iyo sa buhay mo? Di ba? Kasi isa sa mga popular sa Bible, ang isang taong pinaka mayaman sa ibabaw ng lupa nung sa kanyang kapanahunan o nung nabubuhay siya, wala nang iba kundi itong si Haring Solomon. So kung nagbabasa po kayo ng Biblia, isa siyang hari. So ibig sabihin, pag isa siyang hari, alam naman natin, mayaman talaga siya. Kaya nga sabi sa mga ngaral, chapter 12, verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So yun, napakalinaw po, di ba? Na sa kabila ng lahat ng mga pinagkakabalan natin, mga pera, mga kayamanan, matakot daw po tayo sa Diyos. Hindi yung takot na parang terror, di ba? Alam naman natin, pag may mga taong terror, parang yung kilos mo, dinomero, di ba? Yan ang mga sabi ng mga matatanda. Hindi po, alam naman po natin na mabait, mapagmahal itong ating Diyos, di ba? Maunawain, mapagpatawad, pero siyempre, ano rin siya, just din siya, makatarungan siya sa lahat ng bagay. Kaya pag sinabi mong kayamanan, di ba, mga luho, si Haring Solomon na po lang lahat ng nakaranas niyan. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, ang number 1 na mayaman sa ating mundo, itong si Elon Musk ng Amerika. Siyempre, pag mayaman ka, ibig sabihin, kung ihahambing natin si Solomon ng panahon na yon, marami siyang ginto, kapangyarihan, di ba? Mataas ang kapangyarihan niya, nagpakasasa sa buhay, maraming mga ari-arian. So sa panahon natin ngayon, parang sa si Elon Musk, di ba? Na lahat meron. Kung gusto mo ng Ferrari, Tesla, ginto, sigurado lahat yan meron. Trilyong pera sa bangko, lahat na po. Naranasan nga nitong si Haring Solomon. Kaya nag-iwan siya ng magandang advice, di ba? Pero sa kabila ng kanyang mga kayamanan, kung ihambing ulit natin sa panahon ngayon, siguro na may mga aeroplano na siya, may helicopter, lahat na ng kayamanan dito sa mundo. Pero yun na nga lang ang kanyang bilin, na ang lahat ng iyan ay bali wala lang. Kailangan lang po na ang bottom line ay matakot tayo sa Diyos. Ano ang sabi niya? Sundin nyo lang ang kanyang utos. Bakit natin susundin? Siyempre, unang-una, bilang Diyos. O siya yung creator ng lahat ng bagay, universe, dito sa mundo, lahat po. Siyempre, kailangan po nating irespeto at igalang. Ang pinaka-importante, yun na nga, ang pinaka-challenge po sa ating tao ngayon ay yung masunod ang kanyang kalooban. Yan po ang binilin nitong si Solomon. Kaya yun po ang lagi nating ilagay sa ating isipan, na kahit na anong mangyari,
ano man ang status natin sa buhay, hindi naman natin kailangan maging mayaman pa. Kagaya ni Solomon, di ba? Pero hindi ko sinasabing masama po ang yumaman. Maganda po yan. Kung yan ay share mo, ipantulong mo, di ba? Kung baga, gagawin mo para mag-glorify si Lord. At hindi naman basihan lang na mayaman ka para mag-glorify si Lord sa dami ng pinamimigay mo mga ayuda. Hindi rin po. Kahit mga simpleng tao lang tayo, yung pagpapakita ng humility, di ba? Yung pagtulong sa kapwa, halimbawa, yung energy natin, may nangangailangan ng tulong. Halimbawa, may emergency, di ba? May kailangan magbuhat, walang magbubuhat. Malakas ka naman, ikaw na yung magbuhat, tumulong ka na doon sa taong nangangailangan ng tulong. O kung medyo maluwag-luwag ka rin naman sa buhay, hingi yung kamag-anak mo, kakilala mo, pahiramin mo na o bigyan mo na much better, di ba? So, kumbaga, ang purpose po natin dito ay maglingkod sa Diyos. Ano man ang ating estado sa buhay, huwag po natin kakalimutan dahil lahat po ng yan. Di ba? Kaya nga sabi sa Biblia, ano ang magagawa ng tao kahit maangkin niya ang buong sandaigdig kung mapapahamak naman ang kanyang sarili. Yan po ang ipanalangin natin na sana talagang matupad natin yan. Sikapin po natin, bagamat minsan maraming ang distraction sa panahon natin ngayon, marami po ang tukso, ipagdasal po natin na malagpasan natin ito para masunod natin ang kalooban ng Diyos at balang araw, di ba? Yung po nagkaloob sa ating buhay na walang hanggan ay ating makakamtan. Sa pagpanalangin po natin lahat ng ating mahal sa buhay, di ba? Kung ang Diyos ay gino-glorify natin, para magulang din. Kung ano yung sa kanyang inuutos ng ating mga magulang at tsak naman ay sa ikabubuti natin, ay sundin natin dahil mahal natin. Mas higit pa po ang Diyos na siyang may lalang sa ating lahat dito sa ibabaw ng mundo. Kaya tayo po'y manalangin. Kung may problema ka sa financial, relasyon sa pamilya, at karamdaman, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, ipagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na po. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin po ang kanyang karamdaman. At lahat po ng nanonood sa aking vlog, iyong pagilingin. Alam naman po namin, Lord, na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nagkakagulo o hindi nagkakaunawaan dahil sa mataas na pride, kulang sa pasensya. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At pagbigis-bigisin niyo po muli ang mga nasisira o nasirang pamilya na. Ganoon din po sa hanap buhay, Lord. I-bless niyo po. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala po talaga. Ultimo, pambili lang ng 1 kilo lang ng bigas at ulam. Pinoproblema ko po kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide po namin ang pangangailangan ng bawat aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.